Hi guys, for today's vlog. So, yun. Meron tayong time na mag-vlog. So, sa mga nag-aas sa akin kung magkano nga ba inabot ng aking apartment sa kabuuang sukat na 120 square meter. Place pala nung aking apartment guys ay nasa Cavite guys. So, sa mga nag-aas sa akin, sa mga nag-PPM, mga nagko-comment guys kung magkano nagastos sa 6 unit apartment na mayroong garage, mini garage na pang motor, tapos may sariling kwarto, may sariling banyo, mayroong dining area, yan, may laundry, yan. So guys, i-share ko sa inyo to, disclaimer lang guys, video na to, it's not a brag but to inspire our fellow kababayan na gusto rin makapagpatayo ng apartment. So guys, i-share ko sa inyo kung magkano nga ba kabuuan na nagastos sa aking apartment. Actually, na-vlog ko na to, hindi nga mahanap yung mga viewers natin, mga followers natin kung magkano inabot nung aking apartment. Ito guys, kabuuan na to guys, i-share ko sa inyo. Kwento ko muna sa inyo guys na nung way back nung 2019 na nabili ko nga pala yung aking lupa ng 120 square meter ay umabot siya ng 845,000 pesos dahil ang per square meter nga pala nung lupa that time nung 2019 is 7,000 per square meter. Ngayong 2025 guys ay umabot na siya ngayon ng dun sa sa village namin ay umabot siya, nagre-range siya ng 12,000 or 15,000 by corner pa yon, depende pa yon guys. Yun, pagkatapos kung makabili ng lupang 120 square meter guys ay nag-ipon ako, tapos nagpagawa ako ng plano kay engineer. Yan, so kailangan ng blueprint. So ikwento ko na rin sa inyo kung paano mag-process, no. Kailangan magpagawa ka muna ng blueprint, tapos kukuha ka muna ng building permit. Ayun, sabay-sabay na yon. Inano ko na sa agent para kasi syempre nasa abroad ako para hindi na mahirapan kasi mahirap maglakad ng papel sa municipal. Syempre kailangan ng ganito. Fire bureau, yan, kailangan mga papel pa para magpagawa ka ng apartment. So yun guys, no, ang una kong ginawa ay first floor. So yun guys, yung first floor guys ay unang kong ginawa, year 2023 I think. So yun muna yung ginawa ko, pina-fully furnish ko muna siya. Kasi kulang nga yung budget that time, hindi ko kayang ipatayo lahat hanggang second floor. Kaya yung first floor muna guys. So inabot ako sa first floor guys, sa puting pa lang guys, no, sa forma pa lang inabot ako ng kalahating milyon kaagad doon, 500,000. Tapos nung na-finish na guys hanggang sa gate, no, nagastos ko sa lahat-lahat, pati tiles, mga windows, yan, mga CR, pintuan, kasama na dyan, lahat-lahat, mga tiles, yan, mga ganyan. Tapos yung kasama niya na rin yung slab doon guys, yung first floor. Mayroon din siyang deck kung tawagin yung slab ko, kaya napamahal ako guys. So ang inabot po ng aking first floor ay umabot siya ng mga 1.9. Kasama na yung tapos kasama na doon yung tawag dito, yung mga papel na mga yung mga building permit, HOA, ganyan, kasi nasa loob po kami ng subdivision, kailangan pa ng HOA permit, barangay permit, ganyan, bago ka magpatayo sa mga syudad ng mga building. So yun po yung kailangan, mga blueprint, building permit, ganyan, fire exit, ganyan, mga sa mga bombero. Kasi kapag nasunog yung apartment mo, mayroong may insurance, ganun. Tapos yung second floor guys, nabili ko nung second floor guys, no, naghintay ulit ako ng mga 1 taon mahigit bago ko nasimulan yung second floor. So yun guys, nung umuwi ako, saka ko na pagawa yun kasi
meron akong back pay dito sa South Korea. Kaya, yun. So, inabot nung sa second floor hanggang gate. Umabot siya hanggang hanggang pati bubong. Mahal yung bubong din eh. Yung yero, mahal. Kaya umabot hanggang 1.250. Yan guys. So, ang kabuuan lahat nung mga 3.2 something. Yan. 3,200,000. Mga ganyan yung mga gastusin mo. Wala pa dyan yung mga miscellaneous, mga pamasahe, ganyan. Papadlakad ng mga papel. So, yun guys, no. Mga 3.2 something. Yung mga nagastos ko doon sa aking apartment. Yun guys, so kailangan mag-ipon ka kung gusto mong mapagpatayo ng apartment dahil talagang uubusin niya yung pera mo dyan. Lahat ilalaan mo. So yun, sa biyaya ni Lord, no, napakaganda ng plano ni Lord, natapos ko yung aking project. Yun, nagpapasalamat ako kay Lord kasi lahat ng mga material, lahat ng na-provide niya lahat yon, sa lahat yon binigay ni Lord sa mga taong gumawa. Yun, nagpapasalamat ako kay Lord. Yun, thank you for watching guys. Sana nakatulong sa inyo tong video na to para ma-inspire po kayo. Yun, thank you for watching and God bless. Sarang